Isang masayang pamilya, mapagmahal na asawa at anak ang meron si Chloe. At wala na siyang mahihiling pa. Isang pagsubok ang dumating sa pagsasama nila. Malaman kaya agad ni Chloe ang lihim na pagtataksil ng asawa? Makaya naman kaya ng konsensya ni Lance na ipagpatuloy ang bawal na relasyon? At hanggang kailan niya kayang itago ang marami niyang sikreto? Tara at samahan niyo po kaming pakinggan ng kwentong ihahandog ng voice story. Istoryang magbibigay aliw, luha at inspirasyon. Si Chloe at ang kanyang asawa ngayon ay tahimik na nag-aayos ng mga gamit. Nakakailanganin nila kapag siya'y nanganak na, nang biglang magtanong ang kanyang asawa. Chloe, ayos lang ba sa'yo na kumuha tayo ng mag-aalaga para kay Liam? Bigla ang tanong nila sa kanyang asawang si Chloe. Nako, pag-isipan muna natin, love. Gusto ko kasi pag lumabas na ang anak natin mula sa sinapupunan ko'y maging isa kong hands-on na ina sa kanya. Sagot ni Chloe sa asawang si Lance na may ngiti sa labi habang hinihimas niyang malaki niyang tiyan. Isang linggo na lang at manganganak na si Chloe at makikita na nila ang kanilang munting anghel. Labis ang saya at excitement nilang mag-asawa sa nalalapit na kapanganakan ni Chloe. Lalaki ang anak nila at pinangalanan nila itong Liam. Malapit sa pangalan ng kanyang daddy na si Lance. Sige, wala namang problema sa akin. Kaya ako lang naman natanong dahil ayokong mapagod ka sa pag-aalaga sa baby natin. Alam mo na, baka mawalan ka ng oras sa akin. Malambing na sabi ni Lance sa kanyang asawa. Thank you, love. Hayaan mo kapag hindi ko kinaya ay ako na mismong magsasabi sa'yo. So don't you worry, sabi ni Chloe, sabay pisil sa pisngi ni Lance. Natigilan si Chloe at bahagya pang namula nang mapagtanto niyang titig na titig pala si Lance sa kanyang maganda at maamong muka. Marahang hinaplos ni Lance ang pisngi ni Chloe at binigyan niya ito ng matamis na halik sa labi at kaagad din namang humiwalay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang asawa na kita, Chloe. Ikaw ang nagbigay kulay sa mundo ko. Kayo nang magiging anak natin. Salamat sa'yo dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama ng anak mo. Madamdaming paghahayag ni Lance, kasabay ng paghalik niya sa kamay ni Chloe. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa magandang mukha ni Chloe, habang pinagmamasdan niya ang asawa na emosyonal sa mga oras na ito. Hindi ko pagsisisihang ikaw ang pinakasalan ko, dahil alam kong responsable ka at higit sa lahat mahal mo ko, at alam ko rin na hindi mo ko kayang lokohin. Sabi ni Chloe kay Lance, sabay kinuha niyang dalawang kamay nito at pinisil. Parehas silang natigilan ng sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Udyat na may tao sa labas at nagtatakang tiningnan ni Chloe si Lance dahil wala naman silang inaasahang bisita. May in-order ka ba sa labas? O may bisita kang inaasahan? Tanong ni Chloe kay Lance, ngunit nagkibit balikat lang ito. Akma namang tatayo na sana si Chloe nang bigla siyang pigilan ni Lance sa braso. Ako na. Umulan kanina sa labas kaya basa ang semento, baka madulas ka pa. Pigil ni Lance sa asawa. Tumango na lang si Chloe at hinayaan niya na lang si Lance ang tumayo para pagbuksan kung sino man yung taong nagdo-doorbell sa labas ng gate. Ilang minuto nang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Lance. Kaya naman nagdesisyon na si Chloe na tumayo para puntahan ng asawa sa labas. Hirap na siyang tumayo dahil malaki at mabigat na ang tiyan niya. Idagdag pa ang kanyang pamamanas. Bago pa lang sana siya tatayo, nang marinig niya ng boses ng kanyang asawa na parang may katawanan habang papasok ng bahay. Naabutan ni Lance ang asawa na hirap tumayo, kaya kaagad niya itong inalalayan. Dumako naman ang tingin ni Chloe sa kasama ni Lance, at kaagad ding lumiwanag ang mukha niya ng mapagsino ito. Mama! Masayang bungad ni Chloe sa kanyang inang si Alma, sabay yakap dito. Hindi ito nagsabi na bibisita siya ngayong araw, kaya naman gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang kanyang ina. Gumanti rin ng mahigpit na yakap si Alma sa mahal niyang anak at halatang na-miss nilang isa't isa. May 1 taon na silang hindi nagkikita ng kanyang ina matapos nang naging kasal nila ni Lance. Dito muna ako hanggang sa makapanganak ka. Gusto kong nasa tabi mo ako paglabas ng apo ko, sabi ni Alma habang hinihimas ang malaking tiyan ni Chloe. Bakit hindi man lang kayo nagpasabi na uuwi pala kayo? Di sana nakapaghanda kami para sa pagdating nyo. May pagkadismayang sabi ni Chloe sa kanyang ina. Alam ng asawa mo na dadating ako, pero bilin na bilin ko sa kanya na huwag sasabihin sa'yo dahil gusto ko nga kita sorpresahin. Nakangiting sagot ni Alma.
Sinamaan naman ng tingin ni Chloe si Lance. Sabay napakamot na lang ito sa ulo. Hey, don't blame me, love. Si mamang may sabi na huwag sabihin sa'yo, kaya wala akong kasalanan. Pagtatanggol ni Lance sa sarili. Hindi na lang pinansin ni Chloe ang asawa at muli niya na lang pinagtuunan ng pansin ang kanyang ina na bagong dating. Ma, anong gusto niyong kainin? Ipagluluto namin kayo ni Lance. Nakangiting sabi ni Chloe at sabay silang naupo sa sofa. Busog pa ako. Huwag mo akong intindihin. Sagot ni Alma kay Chloe. Sabay inilibot niya ng tingin ang kabuuan ng bahay. Mabuti na paganda ang buhay mo sa kamay ni Lance. Maswerte ka dahil nakatagpo ka ng lalaking responsable at mahal ka. Nakangiting sabi ni Alma. Kasalukuyang nasa kusina si Lance at abala sa paghahanda ng makakain para sa kanilang tatlo. Kaya hindi niya rinig ang pinag-uusapan ng kanyang asawa at biyanan. Opo, Mama. Maswerte talaga ako dahil si Lance ang napangasawa ko. Wala na akong mahihiling pa sa itaas. Pagmamalaki ni Chloe. Anong balak niyo kapag makapanganak ka na? Kukuha ba kayo ng tagapag-alaga ng bata? Tanong ni Alma. Tinanong na rin ako ni Lance kanina tungkol dyan. Ang sabi ko pag-isipan na muna namin dahil gusto kong maging hands-on sa anak ko. At kapag naman hindi ko kinaya, sa kanilang kami kukuha. Sagot ni Chloe. Maganda rin yung may kasakasama ka rito kapag wala ang asawa mo. Hindi porket may nani na ang baby mo, hindi ka na magiging hands-on na ina sa anak mo. Payo ni Alma kay Chloe. Napaisip naman si Chloe sa sinabi ng kanyang ina. Kung tutuusin ay mahirap nga talaga kung mag-isa lang siya rito sa bahay kapag wala si Lance. Madali naman pong kumuha, Ma. Ang kaso mahirap pumili ng mapagkakatiwala ang tao sa panahon ngayon. Ayokong ipagkatiwala ang anak ko sa kung sino lang dyan. Sagot ni Chloe. Kung sa bagay, tama ka. Kung pwede nga lang na ako nang maging katuwang mo sa pag-aalaga sa apo ko. Ang kaso hindi naman pwede dahil walang makakasama ang papa mo sa bahay. Malungkot na sabi ni Alma. Hayos lang po ako. Huwag niyo akong intindihin. Para namang hindi niyo ako kilala. Lahat naman kaya ko at walang bagay na hindi ko kinakaya. Nakangiting sabi ni Chloe. Sabay sumandig sa balikat ng kanyang ina. Hayaan mo. Kapag may kakilala akong tao na kailangan ng trabaho ay irerekomenda ko siya kaagad sa'yo. Sabi ni Alma sa anak. Ma, inform lang kita na ayoko ng maganda. Baka hindi lang ang anak kong alagaan niya, baka pati asawa ko rin. Seryosong sabi ni Chloe na ikinagulat naman ni Alma. Naninigurado lang po ako dahil lalaki pa rin ang asawa ko. May tiwala ako kay Lance pero sa ibang babae wala. Ayokong makakilala pa siya ng higit pa sa akin. Seryosong sagot ni Chloe habang diretsyong nakatitig sa mga mata ng kanyang ina. Naudlot ang seryoso nilang usapan nang biglang lumitaw si Lance mula sa kusina habang may hawak pang espatula. Kapwa naman natigilan si Chloe at Alma. The food is ready. Magiliw na sabi ni Lance. Kaagad na inalalayan ni Lance ang asawa sa pagtayo at naglakad patungo sa dining table. Sabay pinaghila pa sila ni Lance ng upuan at sabay-sabay nang naupo. Thank you, love. Malambing na sabi ni Chloe sa kanyang asawa. Salamat, iho. Pasalamat din ni Alma. Sana magustuhan yung mga niluto ko. Masayang sabi ni Lance sa asawa at biyanan. Tingin ko palang masarap na. Walang duda kapag ikaw talagang nagluto kahit na hindi ko pa natitikman. Nakangiting sabi ni Alma. Naku, binola niyo pa ako, Mama. O kain na tayo. Sabi ni Lance sabay ipinagsandok niya ang mga ito at inilagay sa kanika nilang mga plato. Ako na, iho. May kamay naman ako. Asawa mo na lang ang abyadin mo. Nahihiyang sabi ni Alma kay Lance. Ngunit nginitian lang siya ni Lance at ipinagpatuloy pa rin ang paglalagay. Ngayon lang kayo na parito sa bahay kaya hayaan niyo na po ako na pagsilbihan kayo. Magalang na sabi ni Lance kay Alma. Ganyan talaga ka-sweet si Lance ko, Ma. Wala kayong magagawa kapag ginusto niyang gawin ng isang bagay. Gagawin at gagawin niya pa rin yan. Pabirong sabi ni Chloe. Naniniwala na talaga ako na hindi kayang magloko nitong si Lance dahil kitang-kita ko kung gaano kanya kamahal. Nagagalak na sabi ni Alma. Hinding-hindi talaga, Ma. Napakaganda na ng asawa ko, ipagpapalit ko pa. Para sa akin ang anak niyong nag-iisang Diyosa ng buhay ko. Pagmamalaki ni Lance na ikinapula naman ni Chloe. Kakatapos lang nilang kumain nang maramdaman ni Chloe ang paghilab ng kanyang tiyan. Ang akala niya ay napadami lang siya ng kain. Pero ilang minuto pang lumipas nang sunod-sunod na ang malalang paghilab.
Napansin ka agad ni Lance ang hindi mapakaling si Chloe habang panahima sa tiyan nito. Hey, are you okay, love? Anong masakit? Nag-aalalang tanong ni Lance sa kanyang asawa. Imbis na sagutin ni Chloe ang tanong ng kanyang asawa, ay mariin na lang siyang napapikit dahil sa sakit na nararamdaman. Lance, manganganak na ata si Chloe. Natatarantang sabi ni Alma kay Lance. Wala nang sinayang na oras si Lance at kaagad niyang binuhat ang kanyang asawa para isakay sa sasakyan. Maingat niyang iniupo si Chloe sa passenger seat at muling bumaling kay Alma. Mama, ako nang bahala kay Chloe. Makikisuyo na lang ako ng mga gamit ng mag-ina ko. Pakisunod na lang sa ospital. Utos ni Lance sa biyanan at nagmamadaling sumakay sa driver seat. Sabay na binuhay ang makina at mabilis na pinasibat. Habang nasa biyahe ay pinagmamasdan ni Lance sa front mirror si Chloe at halatang nahihirapan talaga itong mag-labor. Naaawa siya sa naging itsura ng asawa niya ngayon. You can do this, love. Ilang sandali na lang lalabas na si Baby Leah. Kaya tiis lang, ha? I'm here, so don't worry. Pilit pinalalakas ni Lance ang loob ng kanyang asawa. Next week pa dapat, Lance. Napaaga ata. Sagot ni Chloe sa namamaos niyang boses. Na-excite siguro siya nang marinig niya ang boses ng grandma niya kanina. Kaya ngayon niya naisipang lumabas. Biro ni Lance. Si Mama, baka hindi niya alam kung saang hospital ako manganganak. Baka maligaw yun. Nababahalang sabi ni Chloe. Last week ko pa sinabi sa kanya kung saan ka manganganak. Kaya alam niya na sa Esther Medical Hospital kita dadalhin. Imporma ni Lance sa asawa. Bakit kasi hindi mo pa siya isinabay sa atin para hindi niya na kailangan mag-commute mag-isa? Angil ni Chloe. The hospital is not too far. Pati yung ibang gamit niyo ni baby hindi pa ayos. Kaya naman nakisuyo ako kay mama. Baka pag nagtagal tayo sa bahay, dun ka pa abutin. Paliwanag ni Lance. Hindi na muling nagsalita pa si Chloe at maya-maya lang huminto na sila sa tapat ng malaking private hospital. Kaagad na bumaba si Lance at umikot sa passenger seat para muling alalayan si Chloe sa pagbaba ng sasakyan. Sinalubong sila ng doktor at mga nurses ng hospital at mabilis silang inassist. Inihiga nila si Chloe sa stroller bed, sabay ipinasok sa delivery room. Akmang susunod din sana sila sa loob, ngunit pinigilan siya ng isang doktor. Sir, kayo ba ang asawa ni Mrs.? Tanong ng doktor kay Lance. Yes, ako nga. Sagot ni Lance sabay may iniabot na chart ang doktor sa kanya na kinakailangan niyang pirmahan. Pakipill upan na lang nito at pakipirmahan na rin para sa consent nyo. Sabi ng doktor. Kaagad na kinuha ni Lance ang chart mula sa doktor at mabilis na napill upan at pinirmahan ito. Hindi po ba ako pwede sa loob, Doc? Tanong ni Lance. Bawal po. Policy talaga ng hospital na patient and mga staff lang ng hospital ang pwede sa loob. Pagkasabi ng doktor ay kinuha niya na ang chart mula kay Lance at nagmadali nang pumasok sa loob ng delivery room. Naiwan si Lance mag-isa sa labas habang naglalakad-lakad. Maya-maya lang narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na si Alma habang bitbit ang dalawang bag na naglalaman ng mga gamit ng mag-ina niya. Ma! Tawag ni Lance kay Alma, sabay kinuha niya ang dalawang bag na bitbit nito. Ano, Lance? Kamusta na ang anak at apo ko? Nag-aalalang tanong ni Alma kay Lance. Kakapasok lang po ni Chloe sa loob. Sagot ni Lance sa kanyang biyanan, sabay inaya niya itong maupo sa mga bakanting upuan. Sana safe delivery ang mag-ina. Ang akala ko pa naman ay next week pa ang due date niya. Sabi ni Alma. Hindi ko rin po alam kung bakit napaaga. Baka siguro naiinip na si Liam sa loob. Pabirong sabi ni Lance. Ay nako, baka nga. Pagsang-ayon ni Alma. Lance! Tawag ng isang pangbabaeng boses sa pangalan ni Lance, kaya sabay silang napalingon sa pinanggagalingan nito. Nanlaki bigla ang mga mata ni Lance nang mapagsino niya ang babaeng tumawag sa pangalan niya. At sabay pa silang napatayo ni Alma. Nagulat si Lance nang bigla siyang yakapin ng babae. Dumako ang tingin niya sa gawin ni Alma na may nagtatanong na tingin. Hey, Hazel! Pagtataboy ni Lance sa babaeng kung makayakap animoy isang linta. Mabuti na lang at bumitaw rin ang babae mula sa pagkakayakap niya kay Lance. Anong ginagawa mo rito sa hospital? Tanong ng babae kay Lance. Hindi man lang alintana ang presensya ng matandang si Alma. Nasa delivery room ang asawa ko. Tipid na sagot ni Lance sa babae. Oh, may asawa ka na pala at may baby ka na rin. Dismayadong sabi ng babae kay Lance. Oo, iha. At ako ang biyenan ni Lance.
Anak at apo kong nasa delivery room ngayon. Kaya kung pwede lang dumistansya ka. Sabat ni Alma na may pagbabanta. Kaagad na bumitaw ang babae mula sa pagkakapulupot ng braso niya kay Lance. Pasensya na po kayo. Ako nga po pala si Hazel, kaibigan ni Lance from college. Pakilala ni Hazel sa kanyang sarili. In-inform lang kita dahil baka lang lumagpas ka sa linya, iha. Malamig na sabi ni Alma. Ma, pasensya na kayo. Ang alam kasi niya ay wala pa akong asawa kaya gano'n na lang ang ikinilos niya kanina nang makita niya ako. Sabi ni Lance kay Alma. Maigi na yung nagkakaintindihan tayo. Seryosong sabi ni Alma kay Lance at Hazel. Sige po, aalis na po ako. See you around na lang, Lance. Paalam ni Hazel sa kanila. Palihim niya pang kinindatan si Lance bago siya tuluyang umalis. Ngunit hindi naman nakaligtas sa paningin ni Alma ang ginawang kapilyahan ng babae. Lance, tawag ni Alma sa pangalan ni Lance gamit ang malalim niyang boses. Bakit po, ma? Nag-aalalang binalingan ni Lance si Alma nang mahimigan niyang kakaiba sa boses nito. Umamin ka sa akin. Sinong babaeng yon? Tanong ni Alma kay Lance. Sabay ngumiti lamang ito at napakamot sa ulo bago siya sumagot. She's my ex-girlfriend po. Sagot ni Lance. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Alma nang mapansin niyang nakangiti pa si Lance imbes na kabahan. Bakit parang tuwang-tuwa ka pa? Lance, ikaw umayos ka. Hindi na naituloy ni Alma ang sasabihin niya nang magsalita ulit si Lance. A woman like her is just a part of my past. Kung iniisip niyong niloloko kong anak ninyo, nagkakamali kayo. I love your daughter very much. Seryosong sabi ni Lance. Nakahinga naman ng maluwag si Alma sa narinig niyang sinabi ni Lance. Ang akala niya ay babae ni Lance si Hazel. Kaya pala natatakot si Chloe mapaligiran ka ng mga babae. Ganito palang eksenang nakikita niya. Naiiling na sabi ni Alma. Mama, baka isipin niyo babaero ako. Wala na akong balak na maghanap pa ng iba. Sapat na sa akin ang anak ninyo. Paninigurado ni Lance. Alam ko namang tunay ang pagmamahal mo kay Chloe. Lalo na ngayong may supling na kayo. Sana lang ay huwag kang magbabago at ipagpatuloy mo lang kung anong magandang nasimulan nyo. Seryosong paghahayag ni Alma at akmang magsasalita pa sana si Lance nang biglang bumukas ang pinto ng delivery room. Mr. Cervantes, tawag ng doktor kay Lance. Mabilis na tumayo si Lance at Alma para salubungin ng doktor na kalalabas lang mula sa loob. Nakangiti rin silang sinalubong ng doktor. Dok, kamusta ang mag-ina ko? Safe bang naging delivery? Nasaan sila? Sunod-sunod na tanong ni Lance. Safe po naging delivery ng mag-ina nyo. Kaya wala kayong dapat na ikabahala. Healthy ang inyong baby. Congratulations! Masayang anunsyo ng doktor sa kanila. Mabilis lang ang naging delivery ni Chloe at hindi ito nahirapan. Kaya naman nakahinga na ng maluwag si Lance at Alma. At kapwa nagkayakapan dahil sa labis na tuwa at muli nilang binalingan ng doktor. Maraming salamat po, Dok. Pasalamat ni Alma at nginitian lamang siya ng doktor. Ililipat na si Mrs. Cervantes sa isang private room at doon nyo na lang po siya pwedeng puntahan. Sabi ng doktor. Ang anak ko, Dok, nasa na? Pwede na po ba namin siyang makita? Magkakasunod na tanong ni Lance. Nasa baby section siya at oo, pwede nyo na po siyang makita. Magiliw na sagot ng doktor. Hindi na nagsayang pa ng oras sina Lance at agad na pinuntahan ng kanyang anak kung saan ito naroroon. Gusto niyang maiyak nang tuluyan na nilang makita si Liam na masiglang kumakawag-kawag mula sa salaming nakaharang. Congratulations! Isa ka ng ganap na ama, kaya mas lalo mo pang pagbutihin. Galak na bati ni Alma kay Lance, sabay tapik sa balikat nito. Masaya sila habang pinagmamasdan ng munting anghel na masiglang lumilikot sa maliit nitong kinahihigaan. Ipinapangako ko, anak. Ibibigay ko sa iyong buong pagmamahal ko na nararapat sa iyo at sa mami mo. Madamdaming sabi ni Lance sa sarili habang nakatanaw sa munti niyang anghel. Ano kaya ang magiging role ni Hazel sa buhay ni Lance at Chloe?